Nasaan ang rule of law sa Pilipinas? Nasaan ang ease of doing business na itong korupsyon ay nagsisira sa confidence ng mga negosyante at mga investor? Kaya travel ng travel si BBM, baka sakaling in the future, next year ay rocket ship na ang sasakyan niya para magkukuha siya ng mga, sabi niya, investors sa Pilipinas. Kasasara lang po ng Canon dito sa Pilipinas. Canon, yun pong negosyong gumagawa ng mga camera at mga lens ng camera. Ngayon, sabi ni BBM, itong Pax Silica ng Amerika na ilalagay dito sa atin ay maggagawa daw ng 180,000 na jobs na para sa mga Pilipino. Ito po yung production ng microchip sa Taiwan dahil na under threat na itong Taiwan sa China ay siyempre kailangan na nilang ilikas itong microchip na production dahil dyan po ang Taiwan ang nagsusupply sa Amerika. Kaya dito po bumisita si Secretary Rubio at siyempre sinabi din ni Trump na siya daw ay pag nagkita daw sila ng Premier ng China ay sasabihin niya ang sinabi ni BBM tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na maintindihan Dahil si BBM halatang halata na siya talaga ay ayoko nang gamitin ng word na tuta kasi marami din akong tuta. Gusto ko kaya yung mga papi. Pero halata na. Klarong-klaro. Na si BBM kung anong gusto ng Amerika, yun ang gagawin niya. Kahit po tayo ang ating mga kapalaran na nakasalalay dyan. Itong Pax Silica. May isang US Senator akong nakita sa TV na nag-object niyan doon mismo doon sa kanila sa Amerika. Bakit? Dahil kung saan sila may data center, yung kanilang kagaya sa Pax Silica, ay nauubos yung tubig. Nauubos po ang tubig. Kaya yung mga Amerikano doon sa lugar na yon, sa state na yon, ay nag-iigib na para sa kanilang banyo at ang kanilang tubig ay may latak. Isa lang po yan sa mga magiging problema. Ang pangalawa, gusto ni Trump na hindi Philippine law ang mag-govern dyan sa Pax Silica. Hindi Philippine law. Ibig sabihin, parang halos teritoryo na tayo ng Amerika, pero walang bayad. Parang noon ba? Yung military bases, katiting lang ang bayad sa Pilipinas, pero sa Turkey, napakalaki ng bayad ng Amerika. Di ba unfair naman yan sa atin? Na dapat sana yung presidente natin ay iniisip po ang kalagayan nating mga Pilipino, at di lamang ngayon, kung hindi, dun sa atin pang mga future na mga anak at mga apo.